Sound check. Sound check. Ayan. Ayan, good morning sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sapagkat tunay nga na ramdam natin ang presensya ng Panginoon sapagkat yan ang kanyang pangako. Hindi niya tayo iniwanan, hindi niya tayo pinababayaan. Kung saan may dalawa o tatlo nagkatipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. At ang sabi din niya, dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo, sinasamahan niya tayo magpakailanman. Amen. Purihin po ang Diyos. Okay, sa umagang ito ay wini-welcome ko po yung mga nasa live stream. No? Salamat po sa buhay nyo at sa mga narito. Kung gusto po natin laging ibahagi ang ganda ng mensahe ng biyaya ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo, i-share po natin yung live stream natin para maabot po natin, matulungan po natin na maabot ang bawat tao ng mensahe ng kanyang biyaya. Amen po. At ngayon, ang tatalakayin po natin ay ang pangatlong ating topic o lesson na pinamagatang po itong You Must Be Born Again. It's imperative. Hindi po ito option. Ito po ay kailangan na mangyari sa buhay po ng isang tao. At talakay po natin na nakita natin kung gaano kaganda ang pagkalikha sa atin ng Diyos. No? Tingnan po niyo ang inyong katabi. Sino ba ang kamukha? Di ba kamukha siya ng Diyos? Kasi nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Huwag po tayong pumayag na kamukha tayo ng unggoy. No? At natutunan po natin na we are created like God. Na tayo po ay nilikha ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image after our likeness. Tingnan po natin, nilikha tayo. Di ba tayo natutuwa? Nilikha tayo ng Diyos, hindi kamukha ng paglikha niya sa hayop. Hindi sa katulad ng paglikha niya sa puno. Hindi niya katulad ng paglikha niya sa anumang nilalang. Tayo po ang pinakamataas at pinakamagandang nilalang ng Diyos. Tingnan niyo katabi, maganda po yan. Yan, magandang nilalang po yan. Sabi mo, napakaganda mong nilalang. Kasi nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At ang sabi pa, yung pagkalikha sa atin ng Diyos ay mababa ng kaunti sa Diyos. Ibig sabihin, wala na hong papantay sa atin. At higit ang Diyos, siyempre ang Diyos ang gumawa sa atin, pero ang magandang ginawa sa atin ng Diyos, nilikha tayo na mababa lang sa Diyos. Ibig sabihin, sumunod tayo. Kumbaga sa ranking, pagkatapos natin, Diyos na. Tayo po ay napaganda yung pagkagawa sa atin ng Diyos, kaya tayo po ay magpasalamat sa Diyos. No? Kaya lang, nagkaroon ng problema. Tinalakay po ni Brad Paul, na bumagsak po ang tao. Yung fall of man dahil po sa pagsuway doon sa inuutos ng Diyos. Ano po sabi doon? Sabi ng Panginoon Diyos sa Genesis chapter 2, malaya kang kakain mula sa lahat ng punong kahoy o halaman. Dahil lahat po ng halaman nandoon, sabi sa 17, subalit, mula sa punong kahoy na pagkakilala na mabuti at masama, huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka. Nakita natin, natalakay po yon. Hindi naman po physical na namatay. Pero namatay po sila spiritually. Nawala po yung kanilang ugnayan sa Diyos. Napalayo sila sa Diyos. Ang tao ay napalayo sa Diyos dahil sa pagkain nila ng isang puno na nagbibigay ng masama, ng kaalaman ng masama at mabuti. Na samantalang ang dalawang puno sa gitna ng Eden ay dalawa. Hindi ho pinagbawal ang pagkain ng puno na nagbibigay buhay. Ang pinagbawal lang ay yung isa. Subalit yun pa rin na nakain nila, sila po ay nagkaroon ng problema. At dahil po sa kabutihan ng Diyos, pinali sila sa Eden kasi kapag nakain nila, ang puno ng nagbibigay buhay ay sa lugmok na kalalagayan ng tao, sila po ay hindi na mapapatawad sapagkat sa lugmok na kalalagayan na kapag nakain nila yon, sila po ay habang buhay ng walang pag-asa. Kaya inalis po sila doon at nagkaroon po tayo ng pag-asa na nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. Okay.
Binalikan ko po yon kasi nga napakahalaga na makita natin that we are created like God. Pangalawa, tinalakay po ni Pastor Paul, yung atin pong, sabi doon, the fall of men. Nakita natin ang pagbagsak ng tao, sabi nga po sa Romans 5:12, kaya't kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala, no? Lahat nagkasala, lahat ay nagkaroon ng kamatayan. Sino po sa inyo ang nakarinig ng taong hindi namamatay? Lahat po ng tao namamatay. Bakit nagkaroon ng kamatayan? Dahil sa pakasalanang nagawa ni Eva at Adan. Verse Romans 5:15. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat sa pamagitan ng isa sa marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kalooban dahil sa biyaya ng isang tao na si Hesukristo. Tingnan po natin. Gumawa ang Diyos ng paraan. Sa kabila ng pagbagsak ng tao, no, we are created like God, subalit dahil po sa pagsuway, bumagsak ang tao, gumawa ng paraan ng Diyos para tayo muling maibalik, para tayo muling mabuhay. At ano ang kailangan? Ang kailangan dito ay makita natin na mayroong ginawa ang Diyos na dapat nating paniwalaan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi sa verse 16, ang kagandaang loob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao. Magkaiba po ito. Yung pagsuway ng tao ay hindi katulad ng ginawa ng Panginoon. Sabi, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa kasunod na pagkakasala ng isa ay nagbunga ng pagkahatol, subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Ganoon po kabuti ang Diyos. Kahit may pagsuway ang tao, dahil po sa habag ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha, ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, gumawa po siya ng paraan. 17, sapagkat kung paano sa pagsuway ng isang ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, ang tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamagitan ng isa, ito po ay sa pamagitan ni Hesus Kristo. Sa kabila ng lugmok na kalalagayan ng tao, ibinalik ng Diyos ang relasyon ng tao sa Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ngayon, paano? Paano mangyayari na maibalik? Kasi kailangan pong maibalik yung relasyon ng tao sa Diyos. Paano yung mangyayari? At pag-aaralan po natin ito. Ito po yung may pinamagatang, you must be born again. It is imperative. Hindi po isang option. Hindi po ito pwedeng tamilian. Dahil wala pong pwedeng pagpilian, dahil isa lang po ito. Ang may pinagpipilian, may dalawang option. Pero isa lang. You must be born again. Sabi po ng John 3:1 hanggang sa sumusunod, basahin po natin. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ni Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na. At sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginawa, malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang sa ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu.
huwag kang magtaka na sa aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Kailangan po ba? Kailangan kayo ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito ibig at narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak sa Espiritu. Tingnan po natin, yan po yung istorya na ang Panginoong Jesucristo ay ipinalawanag na ang tao ay para makapasok sa kaharian ng langit ay kailangan po siyang maipanganak na muli. Pag tinignan po natin, ang pahayag na born again lang ang papasok sa kaharian ng langit, nadinig na po ba niyo yun? May mga tao, pag sinabi mong, yung mga born again lang ang papasok sa langit, maaaring yung iba ay magtataas ng kilay sa'yo. Kasi iba yung pananaw nila patungkol sa born again. Pero kung titingnan po natin, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi nito. Hindi po kung sino-sino man na nagsasabi nito na you must be born again. Pag sinabing you must be born again, yung born again lang talaga ang papasok sa kaharian ng langit. At makikita natin mamaya ano nga ba'y born again. Kasi nga merong maling pananaw patungkol sa salitang born again. Sabi po dito sa John 3:3, sabi no, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, pag sabing maliban, kung hindi may papanganak na muli. Yung ibig sabihin ng maliban. Kung hindi papanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Kaya kailangang maipanganak na muli para makita niya ang kaharian ng langit. Mismo po ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Naniniwala tayo dito? Controversial pag tinignan po natin. Dahil kung ang Panginoong Hesus ay nagpapaliwanag nito, paniwalaan po natin. Kasi sabi ng Panginoon, makipot at masikip ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kailangan ma-born again ka. No, sabi sa 14, sabi niya sa Matthew 7:13-14, sapagkat, ano sabi diyan? Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakapasok niyon. Kaya hindi po opsyon o alternatibo ang ma-born again. Iyon po ay imperative. Kailangan na dapat mangyari sa buhay ng isang tao. Kaya pag sinabi imperative, ito po'y pautos. Sabi doon, you must be born again. For unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ano? Sa buhay natin, sa isang tao, kailangang ma-born again. Mamaya makikita natin ano nga ba yung born again. Napakaganda po. Kasi kung ang isang tao ay hindi ma-born again, ano man yung kanyang dinadaluhang gawain, kung hindi siya ma-born again, baliwala po yung kanyang pagpunta sa gawain. Maraming pong maling impresyon, paliwanag po o presentasyon patungkol po sa born again. Kadalasan, iniisip po ng mga tao na ito'y isang bagong relihiyon. Pag sinabing, yung mga born again, kala nila, ito po ay grupo ng relihiyon. Ay, yung mga born again doon sa J4N4, sa taas ng Sari. Ang kala nila, J4N4 building. No? No, kulang po tayo. Ito po yun. Na, ibig sabihin, kala nila kapag may samahan ganito, yan samahan ng mga relihiyon, born again. Yun ang maling impresyon o hindi bagong relihiyon ang born again. Yun po yung maling pananaw. Meron naman, ang born again daw ay pagbabago ng anyo. Tulad po ni Rustom Padilla, nung pumunta sa Amerika, nung umuwi, siya hindi born again na. Iba na yung kanyang pagkatao, siya po ay bimbing gandang hari na.
Yun yung pahayag niya, ako'y na-born again. Nung umuwi siya sa Pilipinas, siya na-born again daw. Maling impresyon at hindi yun ang sinasabi ng Bible patungkol sa born again. Yung iba namang relihiyon o Judaismo, ang paliwanag nila sa born again ay pang reincarnation. May mga relihiyon talaga, grupo, naniniwala sila sa reincarnation na sila pag namatay, ipapanganak muli, yung iba sa hayop, yung iba mapunta sa pusa o sa aso, no? Yung iba ay ibang tao. Kaya nila yun ang ibig sabihin ng born again. Maling impresyon, maling presentasyon, maling paniniwala patungkol sa born again. Ang ganito mong reaksyon ay bunga ng maling kaisipan patungkol sa born again. Ang akala nila, sila'y inaanib sa isang bagong relihiyon. No? Pagka sinabing born again ay kaanib ka ng isang relihiyon. Ang born again po ay hindi relihiyon ng mga hindi Katoliko. O kaya naman ay protestante. Dahil nang banggitin po ng Panginoong Jesucristo ang born again, wala pa hong Katoliko, wala pang ibang samahan o sekta o protestante. Wala pa hong ganun nung sinabi, you must be born again. Kaya ang born again po ay hindi relihiyon, lalong-lalong hindi bagong relihiyon. Dahil nauna na ang born again kaysa sa simbahan. Simbahan ng kahit anong simbahan, nauna na ang sinasabi ng Bible, you must be born again. Kaya hindi po pinagpipilian, Katoliko ka ba o born again ka ba? Pag tinanong ka, ikaw ba'y born again? Ikaw ba'y Katoliko? Hindi po. Pag sinabi kang born again ka, born again ako. Pero hindi ibig sabihin, pinagtatapat kasi kala nila, yung born again, religion. No? Hindi po yon. Experience po yon. Relasyon po yon ang pagiging born again. Ang iba naman ay bunga ng kabiguan, pagkadismaya sa mga taong nag-aangking siya born again. Kasi yung mga tao nakatingin sa atin. Ay, yung mga born again. Born again yan, di ba? Bakit hindi halata? Kasi ang pananaw nila sa born again, talagang gumagawa at matinong tao. Mabait. No? Mabait, palakaibigan, matulungin, mapagpatawad, mapagmahal. Ganun po yung impresyon ng labas sa pagiging born again. At maaring ang pananaw nila ay ganoon, pero marahil may mga bagay na nasasama sa born again o sinasabi sa isang grupo ng born again nasama lang. Sabi dito, dahil hindi naman totoong born again, nandun lang, tumanggal, nasa loob po ng samahan. Kaya ang naging reaksyon tuloy ng iba ay, ganyan ba ang mga born again? Di ba? Kasi nga, ang pananaw nila, pag born again, ay ikaw ay banal. Ikaw ay matuwid, hindi nagkakamali. Kaya minsan, dahil po sa maling pananaw patungkol sa born again, namamali sila at namamali ng pakikitungo at panghuhusga sa tao. Sino po sa inyo hindi nagkakamali? Kahit na born again tayo, nagkakamali tayo. Nagkakasala tayo. Tandaan, hindi po lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Amen? Hindi lahat ng pumapasok sa church ay na-born again na. Maaring process pa. Maaring pa-born again pa lang. Kasi hindi po iyon relihiyon. At ang pagiging born again, ito po ay personal relationship niya sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng husgahan si kapatid, born again na ba yan? Pag tinanaw mo ang iyong kapatid, born again kaya siya? Hindi mo dapat tingnan ng tao na na-born again siya. Ang tingnan mo ang sarili mo. Kasi ikaw mismo ang makapagsasabi sa sarili mo na ikaw ay born again. Kasi ikaw mismo at ang Diyos ang nakikipag-ugnayan. Okay, hindi pwedeng nakapasok lang ay kotse na. Maaring sa garahe may pumapasok na pusa. O hindi naman siya kotse. Maaring may pumapasok na bisikleta, hindi siya kotse. Hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Ang kotse,
na pumasok sa garahe, pero hindi lahat ng pumapasok sa garahe kotse. Isa pa, hindi magiging kotse dahil pumasok sa garahe. Amen? Ganon din po sa church. Hindi ho dahil kaanib na ng gospel bearer ministry ay born again. Pero yun ang gusto ng Diyos. Kasi yun yung paraan ng Diyos para makapunta sa langit. You must be born again. Pero salamat sa Diyos kasi ginagamit yung ganitong gawain ng Diyos para ipakilala, ipaunawa ang paraan para ma-born again. Ang pagkakataon para maalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Okay. Kaya iba nalilito. Kasi nakita nila sa loob ng simbahan ng mga born again, kasi yun ang pananaw nila, ang grupo ng born again, kasama sa born again, kasama sa mga grupo ng born again yung mga tao. Pero napapansin nila, marami pang, bakit hindi ganun? Parang walang pagbabago. Tandaan po natin, yung ibang tao ganun ang pananaw. Pero tayo sa loob, hindi ganun ang pananaw natin. Kasi ang pagiging born again ay personal. Hindi natin masasabi si kapatid hindi born again yan kasi hindi pa nagbabago eh. No? Ganun pa rin yung ugali niya baka bumalik sa'yo, ikaw rin, ganun. Kaya ang pagiging born again ay relationship mo sa Diyos. Ikaw lang ang pwedeng magsabi, born again na ako. Bakit? Kasi ikaw mismo ang nakakaalam. Mamaya makikita natin paano ba natin malalaman ito. Kaya nga po, tandaan natin, ano ba ang born again? Tanong, ano nga ba ang born again? Ang born again po ay hindi isang relihiyon, ito ay hindi rin ito isang bagong relihiyon. Ito ay spiritual na karanasan na tinatawag na kapanganakang spiritual o spiritual birth. No? Ayon po mismo sa Panginoong Jesucristo, ito po'y pautos na dapat sundin at dapat mangyari sa buhay po ng isang tao. You must be born again. Kailangan kang ipanganak na muli. Sabi sa John 3:7. No? Huwag kang magtaka, sabi sa John 3:7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y maipanganak na muli. Sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan nito ibig at narinig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Hindi po natin kailangan maging matalino patungkol po dito sa sinasabi na ito. Yung maunawaan po natin ang ibig sabihin, sabi po sa English, ito po ay salitang must. Na ang ibig sabihin po ay kailangan. Hindi po ito mungkahi. Hindi pwedeng hindi mangyari. Kaya sabi ng Panginoon, ito po ay pautos. Yung must, you must be born again. Hindi po ito alternatibo, kundi imperatibo. Imperative po ito at kailangan mangyari sa buhay po ng isang tao para makita niya ang kaharian ng Diyos. You must be born again, ito ay imperatibo, ito ay pautos at hindi isang suwestyon o mungkahi. No, hindi na pwede, baka gusto mo. No, hindi po yon. Maliban sa isang tao ma-born again, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kung nais mong makita ang kaharian ng Diyos, kailangan mong maipanganak na muli. Ano man yung relihiyon mo. Kung Katoliko ka, no, at ikaw ay tunay, pwede kang ma-born again kahit Katoliko ka. Pwede kang ma-born again basta naniniwala kay Kristo. Maboborn again ka kung ikaw ay tunay na sumasampalataya. Kung nais mo makita ang kaharian ng Diyos, kailangan mong may panganak muli. Ang taong hindi born again ay patay dahil sa kasalanan. Pagka hindi born again, ang born again kasi ay binuhay na magmuli ang iyong espiritu. Kasi hindi mo makikilala ang Diyos kung patay ang iyong espiritu. Di ba natandaan po natin, ang tao ay tatlong parte. Trichotomy, ang tao,
Body, soul, and spirit. Ang spirit ang nagkukommune sa God. Pero dahil sa kasalanan, ang espiritu ng tao ay patay. Paano makakapag-commune ang patay? Paano magsasalita ang patay? Paano gagalaw ang patay? Paano magkakaroon ng desisyon yung patay? Ang ginawa ng Diyos, binuhay yung ating espiritu. Binuhay yung ating espiritu upang sa ating buhay makapag-decide tayo. Kasi hindi natin kaya mag-decide kung patay po yung ating espiritu. Hindi natin makikilala ang Diyos. Hindi natin maunawaan, you must be born again. Kasi ito spiritual, hindi ito physical na karunungan. Yung sinasabing you must be born again. Ang taong hindi born again ay umiiral, ngunit hindi nabubuhay. Ibig sabihin na umiiral, buhay siya physically. Pero yung espiritu niya patay. The people, sabi sa English, people who are not born again is merely existing but not living. Nakita natin siya buhay physical, pero patay pa rin siya sa kanyang espiritu. Kasi yun po ang sabi sa Ephesians 2:1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Wala pong tunay na buhay ang hiwalay sa Diyos. Hiwalay sa nagbigay ng buhay. Sino po nagbibigay ng buhay? Si Kristo. Amen? Si Kristo. Sino po siya yung nagkaroon ng buhay, binigyan ng buhay ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi po sa John 10:10, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako'y pumarito upang siya'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ang ibig sabihin po ng buhay dito ay Zoe life. Pinaliwanag po yan ni Pastor Paul. Ang buhay na tinutukoy ng Panginoon Jesucristo dito ay spiritual na buhay. Sa original salita ng Griego ay ginamit po dito is Zoe life. Zoe, na ibig sabihin is spiritual life o eternal life. Kaya tayo, ang spiritual na buhay o Zoe ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Muli, ang sabi po ng Panginoon, sabi po ng Panginoon ni Apostol Juan sa 1 John 5:12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Kung wala sa iyo si Kristo, wala kang buhay. Kaya ang buhay mo ay walang kabuhay-buhay. Kahit meron kang kayamanan, kahit pag-aari mo ang lahat ng bagay sa mundong ito, pero kung wala kang buhay, wala kang kabuhay-buhay kasi tutungo ka sa kamatayan. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Maliwanag. Amen? Maliwanag. Kung wala kang Kristo sa buhay, wala kang spiritual life. Wala kang buhay. Hindi ka makakaunawa ng patungkol sa Diyos. Kasi ang mga bagay na patungkol sa Diyos, maunawaan mo lamang yan sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ka makakapagpuri sa Diyos ng Espiritu at katotohanan. Pumupunta ka sa church, dumulundag ka, sumisigaw ka, sumasayaw ka, kumakanta ka. Kung patay ang iyong Espiritu, baliwala ang iyong ginagawa. Pero kaya ang sabi ng Panginoon, sambahin niyo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kailangan magkaroon mo ng buhay. Kapag na-born again ang isang tao, ang kanyang espiritu ang tumanggap ng spiritual na buhay o Zoe life. Kaya nga ang tao, kapag merong buhay na nanggagaling sa Panginoong Diyos, hindi mo na kailangan pilitin. Hindi mo na kailangan pumulitin. Pumunta ka sa church, magbigay ka. Tumulong ka sa gawain. Magbasa ka ng Bible, manalangin ka. Hindi mo na kailangan pilitin yan. Kasi mismo ang buhay ni Kristo ay nasa iyo. Siya yung gagawa. Siya ang kumikilos. Siya ang nag-urge. Ang pag-ibig ni Kristo ang gumagawa sa iyo. Ang Espiritu ni Kristo ang gumagawa sa iyo. Kaya ka nagpupunta sa church. Kaya ka sumasamba sa Panginoon. Kaya ka umaawit sa Panginoon. Kaya ka tumutulong sa gawain. Kaya hindi mo na kailangang pagpilitan. Magbigay kayo, magbigay kayo, magbigay kayo. Hindi mo na kailangan yon. Kasi siya mismo magdi-decide sa sarili niya, kailangan kong tumulong sa gawain ng Panginoon para may palaganap ang mabuting balita. Bakit? Kasi buhay. Kasi ang patay, hindi mo mautusan yan.
Kahit anong gawin mo dyan, kahit pagdikdikan mo siya, sigawan mo siya, hindi mapapasunod dyan. Kasi patay nga. Pero ang buhay, ang kanyang espiritu sa buhay niya, kusa yan. Kusa yan. Meron po ba kayong kilalang tao na buhay tapos napipigilan niyang wag huminga? Meron na po akong alam, napipigilan niyang wag kumain. Nung natutunan niyang kumain, hindi kumain, namatay. Kasi hindi natututunan yun. Kasi ang buhay talagang kusa. Pag buhay ka, kakain ka. Pag buhay ka, hihinga ka. Pag buhay ka, gagalaw ka. Kasi yun yung buhay. Pag buhay ang Kristo sa buhay mo, si Kristo ay nasa iyo, meron kang buhay, meron kang Zoe life sa buhay mo. Amen po ba? Naniwala tayo doon? Mahirap pong ipaliwanag sa natural na salita ang spiritual na kapanganakan dahil hindi ito natural. Kasi mismo, maging ang mga matatalino, hindi nila maunawaan ito. No? Mamaya makita natin. Dahil ito po ay hindi natural, ang ganitong karanasan ay tulad ng hangin. Iyong nararamdaman, ngunit hindi mo alam kung saan nanggaling at saan patungo. Amen? Yung pong electric fan, may hangin, tama? Meron kayong nararamdaman, pero hanggang saan yung hangin? Saan pumupunta yung hangin? Saan humihinto yung hangin? Hindi mo alam. Ganon din po yung spiritual na buhay natin, hindi natin nararamdaman. Yan po ay spiritual na buhay, hindi natin naiisip. Kaya minsan, kaya po nagkakaroon ng mga panghusga, kasi hinuhusgahan nila yung isang tao base sa kanyang kaisipan, base sa kanyang nararamdaman. Maging ang buhay natin, tayo mismo, hinuhusgahan natin ating sarili. Born again na nga ba ako? Bakit ganon? Konti pa lang ang pagbabago ko. Bakit hindi ako mabago? Bakit hindi ako katulad ng kapatid na yun? Kasi nga, ang pagbabago nagmumula sa Diyos. Ikaw mismo ang kailangang mag-decide kung hahayaan mo ang Diyos kumilos sa buhay mo. Ganito po ang paliwanag ng Panginoon. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig, at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Mahirap may paliwanag sa natural kasi ito po ay espiritual. Alam mo na walang pag-aalinlangan sa sarili mo na ikaw ay born again. Sino sa inyo naniniwalang born again siya? Naniniwala ka bang born again ka? Ito po ay personal na karanasan, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung tunay ang iyong pananampalataya. Kung tunay ang iyong pananampalataya. Mahirap pong intindihin sa natural. Kasi si Nicodemo nga eh. Di ba si Nicodemo, isang guro, sabi niya, paano may papanganak na muli ang isang tao? Babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para maipanganak na muli? Yung pong ganong kaisipan, parang mahirap isipin kasi imposible. Kasi nga hindi pisikal. Ang kapanganakang muli ay hindi pisikal, ito po ay espiritual. Espiritual na karanasan kung saan ang kanyang patay na espiritu dahil sa kasalanan ay tumanggap ng buhay sa pamagitan ng banal na espiritu. Tumanggap tayo ng buhay sa pamagitan ng banal na espiritu. Maging si Nicodemo, hindi po niya ito naintindihan, hindi niya naunawaan. Kaya ang pagiging born again, hindi po makakaya ng ating sariling kaisipan lang. Ito po'y biyaya. Yung maborn again ka, biyaya po yun ng Diyos. Hindi dahil sa iyong karunungan, kasi mapakaraming marunong kesa sa iyo. Mapakaraming matatalino
kesa sa iyo. Marami pong tao nakabasa ng buong Bible. Pero ang grace ni God, ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay by revelation. Ibinibigay yan ng Diyos sa tao. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki. Na dahil, Panginoon, nanampalataya ako sa iyo. No, ang pananampalataya na nasa iyo, ibinigay din niya ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki. Ang gagawin mo lang, Lord, salamat. Kasi nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ko kayo. Nagkaroon ako ng pagkakataong maborn again dahil sa iyong ginawa sa akin. Yung Espiritu ko, binuhay mo. Kasi ang tao, kapag hindi binuhay ang Espiritu, hindi niya maunawaan. Maging ang pinakamaliliit na bagay patungkol sa Diyos, hindi niya maunawaan. Kaya sabi ng Panginoon, you must be born again. Worship me in spirit and in truth. Amen po ba? Naniniwala tayo doon? Sabi po ng John 3:6-7, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko, kailangan mong maborn again. Sa kapanganakang natural, kailangan po ng dalawang sangkap. Tama? Hindi ho nanganak ang babae na walang iisang sangkap. Kailangan niyang magkaroon ng asawa. Oh? Ang similya ng tatay o sperm cell at ang similya ng nanay na egg cell ay nagtatagpo at magsasama sa sinapupunan ng ina at iyon po yung magiging bata. May dalawang sangkap. Gayun din po ang kapanganakang espiritual. Merong ding dalawang sangkap, tubig at ang espiritu. Ganito po ang wika ng Panginoong Hesus. Maliban ang isang tao ipanganak sa tubig at espiritu. Tingnan po natin, tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yung palang born again ay merong sangkap. Para ma-born again ka, may sangkap. Ito po ay ang tubig at ang espiritu. Hindi po tubig literal. Tandaan po natin, hindi po tubig na may yelo, sa water jug, hindi po ganun. Makita po natin, ang tinutukoy po na tubig dito ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, yung pananampalataya nagbubuhat sa pakikinig at pakinig ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, galing din sa Diyos kasi siya yung nagdadala ng nagpapahayag. Kung walang magpapahayag, walang makakapakinig. At kung yung pinapahayag, hindi salita ng Diyos, wala ring mabubuhay. Kaya lahat ng nagpapahayag, galing din niya sa Diyos. At yung salitang ipinapahayag, galing din niya sa Diyos. At ang pananampalataya, galing din niyan sa Diyos. Kasi hindi ka maniniwala at mananampalataya kung patay ang iyong espiritu. Kaya kasama po yan. Lahat po yan, grace ni God. Lahat po yan, biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang tinutukoy po na tubig, dito ay ang salita ng Diyos ni Apostol Pablo. Sa Ephesians 5:26, upang kanyang pakabanalin ito na linisin sa pamagitan ng paghuhugis ng tubig na may salita. Tinutukoy po rito, ang paghuhugas ay ang Word of God. Ang salita ng Diyos ay parang tubig na naglilinis sa atin. Naniniwala tayo dito? Ephesians 5:25. That He might sanctify and cleanse her, the church po yun, pag sinabing her, the church, with the washing of water by the Word. Nilinis tayo. Kasi ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. Sabi pa sa 1 Peter 1:23, for you have been born again, not of a perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Kasama po yun, kailangan madinig mo yung Word. Kasi nga, hindi mo paniniwalaan yung natapos na gawa ng Panginoon sa Kristo kung hindi mo nadinig. Na merong Kristong namatay sa krus, na merong Kristong nagbayad ng iyong kasalanan, na merong Kristo na naglinis sa iyong mga kasalanan, na merong Kristo na pinagaling ang iyong mga kasalanan sa pagitan ng kanyang mga latay. Nung mandinig mo ang kwento, ang salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Kristo, ang puso natin ay nililinis niya. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Kaya magkasama po yung Word, magkasama yung Spirit. Kasi maraming tao alam yung Word. Tama? Kaya maraming nabubudol.
magaling sa word, pero walang espiritu. Hindi nila ma-discern, yung pala ay budol-budol. Yung pala ay kulto. Kaya lahat ibinibigay. Sasakyan, bahay, pati sarili binibigay sa anak ng Diyos. Kaya nabubudol kasi nga ang espiritu ng Diyos wala sa kanila. Kapag meron kang espiritu ng Diyos, hindi ka mabubudol. Kasi yung espiritu ng Diyos magpapakilala sa iyo na mali yung pinakikinggan, na tama ang yung pinakikinggan. Kasi kailangan nating mabuhay sa espiritu. Tama? Sabi po sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done. Not by, sabi doon, but according to His mercy, He saved us. Ano po? Mercy, He saved us. Hindi po sa pamagitan ng righteousness, hindi po sa lahat ng ating ginawa o naman ating ginawa, sa pamagitan po ng mercy ni God. Through the washing of regeneration, nagkaroon po ng rebirth, nagkaroon po ng pagkabuhay ng ating espiritu. Kasi kailangan pong mabuhay yung ating espiritu na habang hinahayag yung ating ng salita ng Diyos, buhay yung ating espiritu. Kasi kahit anong pagpapahayag ng salita ng Diyos, kung hindi buhay ang espiritu mo, baliwala yun. Kaya minsan nagtataka ka, bakit yung mga kaibigan ko nito, sangkatutak ng pag-share ko, araw-araw verse, araw-araw salita ng Diyos, bakit hindi nila maunawaan? Kasi hindi buhay yung espiritu nila. Kailangan magkasama yon. Word, okay po yung word. Pero kailangan ang espiritu ng Diyos. Kaya nga lagi natin pinanalangin. Sino po nananalangin sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan? Kasi hindi naman natin kaya silang patanggapin eh. Ang Holy Spirit ang magpapatanggap sa kanila. Kaya ang gagawin lang natin, ipapanalangin sila, Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. Holy Spirit, kayo po ang magpaunawa sa kanila ng mga salitang isinesend ko sa kanila. Well, gospel bearer, dala natin ang gospel ni Jesus. Pero hindi tayo yung nagpapatanggap, kundi ang Espiritu pa rin ng Diyos. Ang Espiritu naman na tinutukoy ng banal na Espiritu, ay ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ay aktibo, sabi sa John 16:8, ang Espiritu ay aktibo sa pagkanti at pag-uusig sa puso ng tao upang magsisi sa kanilang kasalanan. Siya po yung kumikilos. Siya po yung gumagalaw. Hindi po ka nagko-condemn ang Holy Spirit. Sasabihin niya, ano ang dapat para sa iyo. Sasabihin niya, hindi ka para dyan, para ka dito. Hindi ka ikukondina ng Holy Spirit. Siya mismo magtuturo ng tamang daan, patungo sa Panginoong Hesukristo. Kapag nagtagpo po at nagsama ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu sa puso ng isang tao, dito po nagaganap ang kapanganakang espiritual o ang kapanganakang muli o born again. Kaya nga sabi po ng Biblia, it is imperative. Hindi po question, hindi po option. Kailangan ang isang tao ay maborn again. John 3:3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita. Pag sinabing hindi niya makikita. Maliban. Kailangang ipanganak na muli para makita mo ang kaharian ng Diyos. Sino gusto makita ang kaharian ng Diyos? Kailangan may panganak na muli. Sumagot si Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ipanganak ng tubig, at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ang dulo nito? Pag mayroong John 3:3, John 3:8, binasa natin kanina, mayroong John 3:16. May John 3:16, John 3:17, John 3:18. Ang paraan para magkaroon ka ng buhay ay nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Kasi kung wala kang Kristo sa buhay, wala kang buhay. Wala kang Zoe life, wala kang Espiritu. Sabi po ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak
upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Hindi. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para hatulan ang sanlibutan. Hindi po niya ginawa yon. Ginawa ng Diyos kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan nino ni Jesucristo. Kaya nga po, iyan po ang paraan para tayo magkaroon ng buhay. Ang salita ng Diyos, ang salita ay si Jesus Christ. At ang pananampalataya sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Sabi po ng 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Hindi nahatulan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa ngalan ng tanging anak ng Diyos. Ang tunay ng pagkakaroon ng bagong buhay o ma-born again ay sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi po natatapos doon. Meron po tayong matutuklasan. May mga binago sa buhay natin. Lahat po na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nilalang. John, di ba sabi sa 2 Corinthians 5:17, lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isang bago nilang wala na. Yung dating pagkatao, hindi po renovate. Hindi po binago yung pulpitong ito. Kung may pulpito kang binago lang, binago pintura, bago yan Hindi, ni-renovate lang yan Ang bago, pinalitan talaga ng bago. Ikaw, pinalitan ng bago ang buhay mo. Lahat na nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, buhay. Ang buhay na nasa iyo. Kaya hindi ka na inuutusan Kusa na yan. Every Sunday, nandito ka. Every Sunday, nakikinig ka. Every Sunday, nagpupuri ka sa Panginoon. Every Sunday, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon. Nagbibigay ka. Hindi ka na kailangan utusan kasi buhay ka. Kasi ang buhay na nasa iyo ay ang buhay ni Kristo. Amen po. Ano po ang life application? Life application, una, believe that you need to be born again. Maniwala ka, kailangan mo ma-born again. Kasi kung hindi ka ma-born again, hindi ka mapupunta sa langit kahit kabilang ka sa member ng Gospel Bearer Ministry. Hindi ka makapupunta sa langit kasi ang Gospel Bearer Ministry, hindi po daan. Si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ito pong Gospel Bearer Ministry ay pamilya. Pamilya na ang tao ay madala sa Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang nagliligtas, hindi po ang samahang ito. Hindi po ang church na ito. Tandaan po natin, tayo po'y pamilya. Kaya ang ginagawa natin, yung mga tao, dinadala natin sa loob, sa ating pamilya, upang madinig ang gospel. At sa magitan ng magkadinig niya sa gospel ng word at ang spirit ng Diyos ay kumilo sa buhay niya, maboborn again siya. Pag naborn again siya, papasok siya sa langit. No? Kasi nga, may mga nasa loob, baka mga nasa loob, hindi ko po sinasabing ikaw yon. Mayroong mga nasa loob ng church na hindi pa talaga na born again. Pero anong paraan? Maniwala lang, manampalataya kay Kristo. Believe that you need, kailangan mo na ma-born again. Believe that no other way to see the kingdom of God. Walang paraan para makita mo ang kaharian ng Diyos. Kailangan mo ma-born again, kailangan mo magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Naniniwala tayo dito? Pangatlo, you must be born of water and the Spirit. Kahit basahin mo ang buong Bible, kung walang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo, hindi mo ito mauunawaan. Grace is by revelation. The Word of God is by revelation. Ang salita ng Diyos ay by revelation at ang nagre-reveal sa atin ay ang banal na Espiritu. Naniniwala tayo doon? Okay. Ano po ang big idea? The big idea, you must be born again. Kasi born again lang ang papasok sa langit.
Born again lang ang papasok sa langit. Maniwala po tayo kasi ang Panginoon mismo nagsabi nito. Huwag tayong magtaka kung ano sasabihin nila. Kasi yun ang totoo, born again lang ang papasok sa langit, hindi po gospel bearer lang. No, ang gospel bearer, samahan po yan ng mga born again. Pero ang born again, relasyon mo yan sa Diyos, personal. Hindi ko pwedeng sabihin, ikaw hindi born again, ikaw hindi born again, ito born again. Hindi ganon. Ikaw mismo sa sarili mo, maalalaman mo na ikaw ay pinanganak na muli sapagkat may relasyon ka sa Diyos. Ano na ang born again? Ano nga ba? Paano nga ba natin malalaman na ikaw ay born again? Ano nga ba yung ating napala? Ano ba yung nabago sa atin? Ano ba yung natanggap natin nung tayo na born again? At ano ang benepisyo ng pagiging born again? Alam niyo po kung paano natin malalaman ito? Next week. Umaten kayo. Ano? Pangatlong topic po ito, pangatlong session, you must be born again. Sa mga nandyan sa live stream, alam ko po may mga pagkakataon na hindi kayo maka-attend, pero nakikinig kayo. Maglagay lang po kayo dyan. Present po ako, nakikinig po ako dito sa Polo, Valenzuela. Meron mong taga Valenzuela, nakikinig eh. Ano, Sister Tess, Tiato, no? Hello po, shout out. Si Nanay, saka sa mga... Basta po, kung nandyan kayo, nakinig kayo, hindi kayo naka-attend, hindi kayo pagkakataon magkaroon ng face-to-face, maglagay lang po kayo dyan, present, nakinig po ako. At makakasama kayo sa graduation. Huwag kayong mag-alala. No? Ang gawain po ito ay punong-puno ng grace, kaya hindi po tayo masyadong mahigpit. Ang mahalaga, na ipapahayag ang salita ng Diyos at napapakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Pero, kung may pagkakataon po kayong makapunta rito, face-to-face, napakasarap po na umawit sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, makinig ng salita ng Diyos, at makapag-fellowship, no, sa bawat isa at maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Amen po? Next week, no, next week, may imbitado po kami, hindi lang nakarating, pero next week, naniniwala ako makaka-attend na sila. No, na makita nila na kailangan ng isang tao ang ma-born again. Kailangan nila magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamagitan ni Jesucristo lamang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na napakabuti mo sa amin. Kung paano mo kami nilikha mo kami na tulad ng iyong wangis at larawan, at kung paano mo kami sinalo sa kabila ng aming pagdapa, sa kabila ng pagbagsak ng tao, binigyan mo kami ng kaparaanan na maibalik sa inyong relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil lang po yan sa biyaya mo na kami binigyan mo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Na kami ipinanganak na muli dahil sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, dahil sa iyong salita, dahil sa banal na Espiritu na siyang nagpaunawa sa amin. Salamat. Wala po kaming masasabi kundi salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Kaya tunay nga, Panginoon, ang buhay namin ay nasa iyo. Ikaw po ang patuloy na hinahayaan namin kumilos. Hinahayaan namin manguna. Hinahayaan namin magbigay ng kaalaman at karunungan ng pagnanasa at kakayanan na maisagawa ang iyong kalooban. Salamat po sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, we must be born again at ito po ay nangyari at naganap sa buhay po namin dahil sa iyong natapos na gawa, Panginoon Jesucristo, sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagdakila, paglulati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, tinatawagan ko na po si Brad Paul para sa breaking of bread.